So ako nga po pala si Hiner Kilitar, na galing po sa probinsya ng Samar. So sa kasalukuyan po, ngayon ay kasapi ako, kabilang ako ng 1,000 missionary, 63rd batch. By the way po, ako po ay lumaki sa isang na Adventist family galing sa aming lugar sa Samar. Ang mga parents ko po, ang papa at mama ko, mga kapatid ko, sila po ay mga aktibo sa paggawain ng ating Panginoon. Kapag mayroong mga activities or may mga ministry sa aming place, lagi po silang nag-a-attend, nagsusupport sa kanilang presensya. When I was in college, nag-commit ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, if you allow me to graduate this year, I will mag-join ako ng 1,000 missionary in 1 year. Kasi I'm a working student sa ating school, sa SIPAC. That time, nag-struggle ako kasi paano ko ito mabayaran. Laki kasi ng utang ko. Sa kabutihan ng Panginoon at gumagawa talaga siya ng mga paraan upang ako po ay mag-graduate. So during our cottage meeting, dito kasi po na-held sa aming mission field, I was amazed because hindi ko po namalayan na mangyayari ang ganitong mga miracles na ginawa ng Panginoon. Nakita po namin si Kuya Ting while kami po ay nagbibisit sa mga houses. When we see Kuya Ting, he is very oppressed and very hopeless. Kasi po, ang nangyari kasi po kay Kuya Ting last year, si Kuya Ting ay na-aksidente sa motorcycle. He is about to die. Parang mamamatay na siya, nasa hospital. At napakalungkot ng kanyang pangyayari sa buhay niya. After 2 months, pag July, nangyari na naman yung mild stroke sa kanya. That time, napakadilim talaga ng buhay niya. Napakahirap talaga. Mahirap mag-move, mapakahirap maglakad. Every time that we visit him together with his wife, we offer him a foot massage, we offer him encouraging words in the Bible, and before we leave him, we offered a prayer. After 1 week of our program dito sa aming field, by God's grace, si Kuya Ting po at kasama yung asawa niya, tinanggap yung ating Panginoon na as a personal Savior. Si Kuya Ting ay nalungkot kasi akala niya hindi niya na kami makikita kasi sabi kasi namin sa kanya na ang lahat sa amin, ang iba sa amin ay masahin sa ibang sulok ng Pilipinas or kahit o maybe sa ibang bansa pa. Sabi niya na malulungkot naman ako, pero the time na bumalik kami dito, hindi niya alam na kami ma-assign dito. Binisita namin sa bigla sa kanyang bahay. Umiyak siya, naggrabe yung iyak niya, napakasaya niya at saka nagpapasalamat siya sa Panginoon. Sabi niya, na dininig talaga ng Panginoon yung aking mga dalangin. Later on, because we start doing foot massage to him, so we schedule him 3 times a week, is foot massage. Then after a massage, we give him a Bible study. Kuya Ting ay naramdaman niya na yung hopeless niya ay parang nawala at napakasaya niya at saka palagi niya siyang tumatawa. Before I witnessed only in the Bible na mangyayari ang mga miracles. There's a lot of miracles Jesus did, especially the crippled man. Because sa kanya, Kuya Ting, maraming mga miracles ang ginawa ng Panginoon na ginaling niya ang mga tao sa Bible. Pero dapat sa isang condition, dapat yung paniniwala mo buo at saka i-rely mo talaga sa Panginoon ang lahat ng mga problema mo. Hindi namin namalayan na unti-unti na siyang nakakalakad. By God's grace, napakaganda talaga ng ginawa ng Panginoon. Nagiging buo na yung paniniwala niya at ngayon, nakakalakad na siya. Dati, nagsisimba siya sa church, umuupo siya sa wheelchair at saka tinutulungan namin yung partner ko upang makapunta sa church. Pero ngayon, by God's grace, siya po ay makalakad na papunta ng church. I was engaged in different kinds of ministry before. Akala ko sa sarili ko na enough na ang lahat ng ginagawa ko. At masasabi ko sa sarili ko na napakalayo talaga ng pananampalataya ko sa Panginoon. But when I was in 1,000 missionary journey, I witnessed totally, literal, na miracles na nangyari. The time that I saw Kuya Ting that he walked going to church, sometimes I cried secretly. Sabi ko kahit sa partner ko, hindi ko sinasabi na umiyak ako. Nag-pray lang ako. Ang masasabi ko, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. So, kung may panahon na tayo ay nagda-doubt sa ating pananampalataya o tayo ay nagda-doubt sa blessings ng Panginoon, kung tayo po ay nagda-doubt sa
sa power ng Panginoon, everyone, I encourage you to join 1,000 missionary. Because 1,000 missionary alone, you can experience miracles, many miracles. So, if you want to experience miracles, join 1,000 missionary, and your faithful prayer can do miracles and bring people to Christ.